Yes. Magandang hapon sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Mia Gus, nagbabalik. At kung hindi naman nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. O bakit tayo masaya ha? Hindi na natin papatagalin to. Oo, wag na natin paliguin-liguin pa mga kasama. Hindi lang ho mga religious group ha ang sumusuporta. Ngayon, meron na rin mga transport group. Ang grupo ng Manibela ay suportado si BP Sara. Anak ng bugi, ito na yung sinasabi natin ha. At sa dulo ng ating video, ito ha. Baka makulong na. Ha? Baka makulong na. Meron tayong nasagap na balita. Ha? Baka makulong na ho. Kung sino man yung Mount Apo, nako, di ba nagigil kayo doon? Kay Mount Apo. Ay, konting-konti na lang ho. Easy dyan ba? Easy naman tayo dyan. Lagi naman tayo easy dyan. Masaya lang tayo. Sa babalita sa atin ni Chikadora. Pero bago natin papasukin si Chikadora, papasukin muna natin itong grupo na nagsalita na ha. Grupo ito ng mga transgroup group. May boses ho ngayon na nangingibabaw. Ito na, para mas maganda, kayo na ho humusga. Pasok! Wala kaming ginawa kundi magbilag sa araw-araw na ginigipit sa kalsada ng administrasyon. Bakit kami ngayon nandito? Dahil ramdam namin kung paano ginigipit ang pamilya Duterte. Kung bakit kami nandito ngayon, ganun din ang ginagawa sa mga driver at operator ng mga jeepney na araw-araw ginigipit katulad ni Vice President Sara Duterte. Nandito kami naninindigan na dapat ang nakaupo sa gobyerno, lalo na ang nasa Malacanang, ang nagbibigay ng hanap buhay sa kanyang mamamayan. Pero ano ang nararamdaman at nakikita natin ngayon? Sila ang pumapatay sa taong bayan! Totoo na ipinatupad ito nung panahon ng Administrasyong Duterte ang modernization program ng ating mga jeepney. Pero never kaming pinaisa. Hanggang ngayon, bumibiyahe pa kami! Dahil ito sa pakikipaglaban natin. Noong panahon ng mga Duterte, hindi kami tinatanggal sa kalsada. May hanap buhay kami. Araw-araw kaming nakakabiyahe. Ngayon, wala na kaming mga prangkisa. Wala na kaming mga rehistro. Wala na, hindi na makapaghanap buhay ang mga driver. Ganon din ang ginagawa ng administrasyon sa kanyang tinuturing na dapat ay kakampi, pero ngayon ginagawa niyang kalaban at pinepersonal. Bakit? Dahil sa mga ambisyon nila sa 2028. Tama po ba? Tama! Dapat talaga tayong magkaisa. Ngayon, nakailang strike na kami sa kalsada. Simula nang maupo ang bagong administrasyon na ito. Hirap na hirap ang mga driver at operator. Naghahanap buhay ng marangal pero ginagawang kriminal. Yung mga tamad, lalong ginagawang mangmang sa pamamagitan ng ayuda. Inuubos ang pondo ng taong bayan. Wala tayong makita kahit na isang tulay na ipinagawa man lamang. Tama! Tama! Alam niyo, tama-tama. Hindi namin ito inaasahan. Saan pa kami lalapit? Saan pa kami papanig? Yung mga taong gusto kaming patayin, ganun din ang ginagawa sa ating Vice Presidente. Ang sabi ng ilan, maging neutral tayo. Mga gago kayo, putang ina nyo. Laban! Paano ka magiging neutral kung pinapatay ka na? Sinasakal ka na, tinatanggalan ka na ng hanap buhay. Magiging neutral ka pa ba? Mamamangga ka pa ba sa dalawang ilog?
api-apihan lamang. Tinatanggalan tayo ng hanap buhay. Inubos ang pondo para sa taong bayan. Ultimo pondo ng PhilHealth na para sa mga may sakit, para sa mga nangangailangan, hindi maipagamot. Ang pondo ginagamit para magpayaman sila. Mga putang ina nyo. Yung mga kurap, sabi kanina ang sabi, yung mga kurap, bitayin. Hindi na ako pumapayag doon. Putang ina, ngayon pa lang, patayin nyo na! Patayin nyo na! Bago pa dumating na ang taong bayan na nagpapakahirap at nagsasakripisyo ang mamamatay. Dapat huwag tayong matakot. Ipagtanggol natin ang ating kabuhayan. Ipagtanggol ang mga mamamayang Pilipinong lumalaban. Ipagtanggol ang totoong may malasakit. Katulad ng mga Duterte. Laban! Huwag po kalimutan mag-like. Kailan pa tayo gigising? Kung ang bansa natin bahon na sa kahirapan. Kailan pa tayo gigising? Kapag ang mga Pilipino ba ay hindi na makatayo? Kailan pa tayo makikinig sa ating mga anak? Sana sa Malacanang, sa Kongreso, na wala nang tinignan kundi manggipit. Patulad ng ginagawa sa mga karaniwan na driver at operator sa mga commuter na walang masakyan. Na dapat gumagawa kayo ng batas na makakatulong sa mga mahihirap na higit na nangangailangan. Wala kayong ginawa kundi gipitin ang pamilya Duterte. Kung magkakaisa pa tayo, mababago ang bansa natin. Maraming salamat po! Laban! 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 Maraming salamat po at magandang gabi po. So yan narinig nyo. Transport group ito, hindi lang ito pipitsugin bilang mga kasama. Ito po ay yung mga nawala ng hanap buhay, ayon sa video. Ito po ay yung mga taong nagipit at ginipit daw di umano. Oo, na sinusulong, Oo, sinusulong nila ang laban kasi wala na hong hanap buhay yung mga ibang driver dito. Yun ang kanilang panawagan. Kailan pa kikilos kung lugmok na? May pag-asa pa, ika nga sabi sa video, kung, di ba, haharapin at ipaglalaban ang naaayon. Woo! May mensahe, di ba? Kaya medyo naging excited ako sa punto na ito. So, eto naman, ano yung, dito naman ako, gustong-gusto ko na rin, sana dumating yung oras na yon at malaman ko na yung conviction, makukulong na. I mean, yung convicted ay makukulong na. Matapos ipagtibay ni Judge Botok ang hatol na guilty, woo! Mount Apo naiyak matapos maghihimas ng rehas. Ano na? Hindi ba kayo happy? Hindi na ba kayo happy mga kasama? Tignan natin. Bigyan nyo ako ng isang magandang like at share dyan, At mag-comment ka. Happy kami na makukulong na si Mount Apo. Ayan ang sabi dito ni Chikadora. Chikadora, ipasok mo kung ano yung sinabi dyan. Nagyabang ka noon, tiyak iiyak ka ngayon. Ito nga raw ang karmang hindi inaasahan ng ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro matapos pagtibayin ng Davao Court at sa pamamagitan ni Judge Jimmy Boco na hindi na makakaapela pa ang ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro dahil pinal na
ang hatol na guilty sa kanila ng kapwa Makabayan Block member si Saturo Campo. Sa inilabas ng Davao RTC at ni Judge Boko, pinagtibay nilang guilty sa kaso ng kidnapping sina Saturo Campo at Franz Castro matapos tangayin ang 12 batang katutubo sa lugar ng Talaingod, Davao del Norte. Ayon pa sa naging desisyon ng RTC, hindi na marerebisa pa ang nasabing hatol dahil sapat ang mga ebidensya ng mga magulang at saksi sa ginawang pangingidnap ni Franz Castro at Saturo Campo. Pagpapatunay lamang raw ito na no one is above the law, lalo't ang nasabing reklamo ng mga magulang ay may sapat na batayan at hindi na kailangan pang apelahan ng mga akusado, lalo't may mga ebidensya laban sa kanila na totoo ang mga reklamo laban dito. Iyak nga raw ngayon ang mararamdaman ng ACT Teacher Party List representative dahil anumang oras maaari na siyang maghimas ng rehas. Narito at panoorin ng full video kung saan naluha pa ang ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro matapos ang hatol sa kanya ng Davao RTC guilty sa kaso ng child abuse at kidnapping. Panoorin ang full video. Of all cases, ako as teacher, 25 years nating pinangalagaan yung ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung makakaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang talagang nakakalungkot. Kasi ako pa na teacher na talagang nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito pa. But anyway, malakas po ang loob namin na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? Nakaharapin namin ito, hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na humarap kahit saan. Nakahanda rin ako humarap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil isa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Naging desisyon ng judge doon sa kaso na other forms of child abuse ng RA 7610 na ang involved dito ay yung 18 na mga tinawag natin itong mga Talaingod 18 na binubuo ito ng 8 teachers, Pag-ika sa tour, 2 membro ng Alliance of Concerned Teachers, yung administrator ng Talaingod, yung sa Lagpungan Schools, 4 na pastor, no, doon sa ano. So, ang masasabi ko, kung sino pa yung nagtatanggol para sa mga karapatan ng mga kabataan, at ay kami pa yung na-convict o kami pa yung mapaparusahan. Tama lang ate. Oo, kasi kayo yung gumugulo di umano, ha? Nung pumasok kayo, nagkagulo-gulo na nga eh. Oh, ano mangyayari? Harapin mo na lang ate kung ano yung ginawa at hinatol sa'yo. Ano? Ganun lang kasimple yun. Kasi dapat naman hindi kayo nagbida-bidahan. Tuloy. Well, kami ni Casa Tour ay invitee doon sa National Solidarity Mission dahil National Solidarity Mission ng Salipungan Schools dahil sa matagal ng panahon sa panahon ni Duterte ay talagang hinaharas, may mga pinapatay pa nga na mga lumad na mga estudyante at saka wag mo nang ibintang yan ha ate. Oo. Wag mo na namang baligtarin ha kasi mahilig kayo di umano mangbaligtad. Oh, di ba? Ay ngayon lumabas ang katotohanan. Anong mangyayari ngayon? Oh, ano mang oras pwede nang arestuhin? Ha? Simple lang ang sagot doon. Oh, himas rehas, okay na. Tuloy. Executive Director ng isang lumad schools. Kaya matagal ng panahon pa rin ito ni dating Presidente Duterte ay gano'n na yung nangyayari. Kaya wala silang mapupuntahan kundi humingi ng tulong sa amin na nasa gobyerno at dating congressman. Kaya yun po yung ginawa natin, tumulong po tayo. Ang nakakalungkot lang dito, sino pa yung mga teachers na sinikap na
na i-ano sila, no, yung ating mga estudyante na sinikap na i-rescue sila, ay sila rin ay mga convicted din. Sila yung mga teachers na talagang binubuhos nila yung kanilang effort, even yung kanilang buhay para makapagturo lang dito sa mga lumad schools. At kami naman ni Kasatur at yung aming mga membro sa ACT. Sabi nung iba, hindi ka naman daw teachers di umano. Wala nga daw nakakakilala sa iyo na teacher ka eh. Sino ho nakakakilala dito? Ba kilala nyo ito? Kiniklaim na teacher daw di umano siya. At nagtuturo sa mga lungad. Lumad? Oo. Kayo ba, naniniwala ba kayo na teacher ito, mga kasama? Itab nyo sa comments. Naniniwala kami, teacher yan. Teacher yan sa bundok, di umano. Hindi kami naniniwala, nagsisinungaling lang yan. Bakit? Malakas yan. Malakas manggamit yan, di umano. Nangalin. Ganon kasila. Kasira ang pangalan. Bakit sabi dito, nag-comment ang pangalan nito. Nako, hindi na ululusot kay Judge yan. Kulong na yan. Nako, sabi naman ito na, ano pangalan? Mark Stale. Nako, grabe ha. Mark Stale, salamat ha. Nakakapag-comment ka sa akin ha. Tuloy. Ay kami naman ay kumbaga nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Tumulong na nga kami sa ating mga estudyante. So, nagpapatuloy pa rin itong kawalan ng hustisya sa ating mga lumad. In fact, kung maalala ninyo, more than 200 schools ang pinasara nung panahon ng Duterte administration dahil sa kung ano-anong mga narinig nyo ha, ang sabi ni Chika Dora dito ha. Anumang oras ay pwede na siyang marehas. Ayun ang sabi dito sa video, tayo nagre-reaction lang. Gusto ko naman marinig. Tuloy pa ba natin? Gusto niyo ba marinig ng konti o sige tuloy natin? Bibintang. Kaya hanggang ngayon nagpapatuloy yung injustisya, yung ating mga estudyante na mga lumad, marami sa kanila ay hindi na rin nakakapag-aral. Kaya itong itong conviction sa amin, ni Kasatur, ay pagpapatunay lang ito na nagpapatuloy yung impunidad at kawalan ng hustisya sa ating mga kabataang lumad at sa ating mga kababayang lumad. Itong kaso man ito ay intended para ipitin ako at damay si Congresswoman Castro ay indirectly ang worst consequence ay doon sa kapakanan ng mga lumad children na sila yung nabigyan na tilmaan ng isang unjust policy or action. Ayan basta kung ano yung nabalita sa atin ni Chika Dora, bahala na kayo ha kung ano yung pananaw nyo dito. Eto naman, merong binura dito. Kasi yung mga vlogger daw, talaga namang, ano bang tamang term doon? Parang, naiinis sila dahil, pinag-iinitan daw di umano. Ang sagot naman ni Atty. Topacio, barado siya rito eh. Kilala niyo ba yung mahilig? Yung chairman na mahilig mambuli daw di umano ayon sa video. At kung kung pumanig sa mga kasama ay ganun-ganun na lang. Tapos pag sila ang pag-uusapan, galit na galit. Di ba? Ilan yung nagpa-press con para? Hindi ko pa sure ayon lang yan sa video. Hindi ko alam kung nagpa-press-con o nagpunta ng NBI at nagngangaw-ngaw. Sino kaya yun? Kilala nyo ba? Pasok natin, attorney. Kasi nandito na rin ako eh. Yeah. Pero attorney yan siguro isa sa mga dapat asikasuhin ng gobyerno ngayon eh. Lumalala. Kasi ang dami yung problema. Actually, yung kanina tinatakal ko din tungkol sa impeachment pero nakakatuwa naman yung balita nyo. Good news yan. Hindi na matutuloy. Yun nga ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang daming problema yung impeachment pang aatupagin ninyo. So take note, yung mga tagahanga na mga naghain ng impeachment, alam nyo na. Ayan. Kasi si dating Senador De Lima, di ba? Abot hanggang langit ang pasasalamat niya kay Pangulong Marcos nung na-acquit siya. Na hindi ko naman malaman kung bakit kasi separate naman ang judiciary sa executive. Parang sinabi na rin niya na may kinalaman si Pangulong Marcos sa pag-acquit niya. Hindi naman yung tirada ng ali, no? Okay. Anyway, alam mo, nagtataka ako, nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Hindi lang
Ito na tayo na. Pakinggan nyo mabuti. Ha? At kayo ang bahalang mag-comment kung anong gusto niyo i-comment sa comment section. Natatawa ako kay Atty. Topacio. Salamat, Atty. ha? At nandiyan ka ha. Tuloy. Nag-presscon, nag-privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. Palagay ko nasasaktan na sila sa mga batikos. Ayun. Oo. Ngayon, mga troll, nagagalit sila na sila'y binabatikos, pinapaimbestigahan nila sa NBI. Opo. Alam nyo po, mga kagalang-galang na mga miyembro at chair ng Quadcom, at kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan, kundi kayo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat kayo po ay kung ano-anong pinagagagawa nyo nang babastos kayo ng witness. Nambubuli kayo. Sinisigawan nyo ang mga tao roon. Pinapahiya ninyo. Plus, inaabuso nyo yung contempt powers nyo. Ang ginawa nyo kay Atty. Lopez, kay Atty. Roque. Di ba? Puro kabastusan kayo Ngayon, kung nagkakaroon ng backlash ang taong bayan, ay sapagkat nakikita yung kabulastugang ginagawa nyo. Walang pwedeng sisihin dyan kundi kayo. Ngayon, kung tinitira kayo sa social media, kasalanan nyo yan. Kamoting kahoy kayo may ulan pa ito nyo Alam nyo, may PR yung mga yan kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi kong hindi ko ibubuking, Opo. Pero nakatrabaho ko itong PR nilang ito, babae. Dating girlfriend ng isang politiko rin. Okay. Tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, sino bang gumagawa nitong PR ninyo? Sa'yo daw? Hindi, yung PR, yung mga sa social media lumalabas laban sa Quadcom. Early on pa to Okay po. Nung katatapos ko lang humarap nung kay Cassie Leong, nung pinipigil nila akong kausapin yung kliyente ko. Kita yung kagaguhan yan, di ba? Pipigilin mo yung abogado. Kakala nila hindi napapansin yan Kakala nila bida sila pag ginagawa nila. Kakala nila nagpapalakpakan yung mga tao. Nabibuisit sa inyo. Sabi niya, sino bang gumagawa ng PR nyo? Bakit? Ang dami laban sa amin. Baka may troll farm yung mga pogo. Sabi ko, sige, alang-alang sa'yo, I will find out. So, nagtawag ako, meron ba tayong mga ganyan? Sabi ko sa kanya, di wala daw. Sabi niya, paano kami mag-troll farm yung pogo? Yung pinagsasabi nilang funded by pogo. Wala nang pogo Kahit yung pogo ni Remulla sa Cavite, wala na, di ba? Dirat na si Diaryo Sinarhan na as of November 30. Sabi niya, paano kami magpupondo? Wala nang pogo. Sabi ko sa kanya, alam mo, walang nagpopondo. Bakit ang dami? Sapagkat galit sa inyo ang tao. Kahit anong PR mo dyan, sabi ko sa kanya, kahit anong galing mo, magaling kang PR, mangangamote kayo sa hearts and minds of the people kasi mali yung ginagawa ninyo. Alam niyo yung promo, parang produkto yan, yung Quadcom parang produkto. Dapat maganda na antimano ang inyong produkto. Katanggap-tanggap na sa taong bayan. Kahit anong promote mo, kung yan ay hindi katanggap-tanggap sa bayan, hindi yan bibilhin. Kumbaga, they will not buy it. Hindi nila paniniwalaan. Example, ang produkto ko, ice cream, chocolate, masarap. Konting promotion lang yan, pwede na yan. Yes. Yung mga taong bayan na magsasabi, uy, masarap ito, chocolate ice cream. Hindi pwede. At ng tao, sino ba namang ayaw ng chocolate? Meron bang tao hindi mahilig sa chocolate? Wala akong kilala actually. Yeah. Lalo na ice cream. Di ba may kanta pa nga sa Sesame Street, yung everyone likes ice cream. Yes, indeed, we do. Everyone likes ice cream. I do you? Diba? Search the whole world over, search the oceans far. But everyone likes ice cream no matter who they are. Di ba? Di ba si attorney batibo talaga? Sesame Street. Wala pang patibot nung... wala pa. Later part. Sasabihin ko, bata ako kasi hindi ko masabi talaga nung maliit pa ako Opo. Kasi inaccurate, fake news, maliit pa ako Anyway, kung ang produkto ko ipis juice. Di ba? Katas ng alupihan. Promote ko yan, gagastos ako kahit 1 bilyon ang gastusin ko. Ipis juice, masarap ito. Mariosep. Inom yan. Sa pangalan pa lang talo na. Katas ng ipis. Oh my God.
Ngayon, kahit sabihin mo, this is special sauce. Pag nakita ingredients, ipis. Sinong kakain, alupihan, di ba? Ulalok. Anak naman kayo. Kaya yung kwan, di ba, nagtataka sila? Yung infant food na wala bigla, walang bumili. Paano ang pangalan? Milupa. Yun, pangalan lang yun, ha? Milupa. Milupa, di ba alam mo yun? Yung infant food yun eh. Ang treatment niya, Milupa, M-I-L-U-P-A, Milupa. Naisip ng mga tao, naku, wag yan, Milupa yan. Bipakain ko sa anak ko. Nawala yun, nalugi. So, kailangan pala maganda yung choice mo ng title. Hindi lang title, maganda Quadcom. Bago ang produkto mo, si Abante, si Fernandez, si Barbers, si Paduano, si Luistro, si Adyong, si yung buhok na nakangiwi. Yung nagkasama ni Dilima nag-file. Ang tawag doon sila, magkasama sila ni Dilima at saka yung paring adik, nget power pan. At saka kilala ni attorney si paring adik. Di ba kaya naku, hindi na simula nung nakita ko yung father na yon, hindi na ayoko na magsimba. Kasi biruin niyo ituturo mo sa simbahan. Nag-addict tapos nagpare. Tapos mag-a-addict ulit, di umano. Ganun na lang, paikot-ikot lang yun. Tapos magiging star witness, di umano. Tapos magtuturo ng tuloy natin, ha? Kaya sabi ko sa iyo, kung gusto niyo merong mga religious group na totoo, mamimili lang ho kayo kung sino yung pupuntahan nyo. Pero sa akin akin lang to, opinion ko at nasa pagpapasya ko. Ayoko na ho doon sa paring adik. Tuloy, attorney. Galit si Barber, sinatawag daw yung mga miyembro na pangit. Hindi po yun ay paninira. Nagsasabi lamang po kami ng totoo. Ano gusto nyo sabihin namin? Maganda si Luistro. Di sinungaling kami. Pati na. Katotohanan sinasabi, magagalit ka. Hira ka naman. Ano sabihin kung pogi si Abante, sinungaling ako. Pero attorney, medyo mileage na naman ginagawa mo. Libre na naman sila. Ayan, kailangan i-discuss sila. I-discuss mo talaga. Kaya, parang Robert, Barbers, hindi pwedeng hindi kayo i-discuss. Ngayon, huwag mong tatakutin na papaimbestigo mo sa NBI. Hindi pwede yun. You're sending a chilling effect na hindi na babatay sa ating saligang batas. Kung may violation, again, parang sinasabi ni Pangulong Duterte, if you have the evidence, then file it in court. Kung tingin nyo may libel, cyber libel, o whatever ang krimen, file it in court. Pero wag yung tinatakot nyo, hindi po maganda ang epekto nananakot kayo, nang bubuli kayo Pangit po ang dating sa mga mamamayan. Ayun, ganun pala Kaya yung sinasabi nyong, dapat walang malis. Alam nyo, sir, sa batas, kung ikaw ay public figure, you have to prove malice. Dapat ikaw ang mag-prove. Kung private person ang nilibel, malice is presumed. Ngayon, kung ikaw ay public figure, na ang onus probandi ng existence of malice ay nasa sa inyo. At mahirap pong patunayan niya kung ikaw ay public figure. Yung sinasabi niya, na dapat daw ang criticism ay tungkol sa pag-discharge sila ng public function nila. Napakalawak po ng definition niya. Pag kinikriticize namin si Luistro na mali-mali yung kanyang legal opinion, that pertains to the discharge of her functions as a lawmaker. Pag niloloko namin si Dan Fernandez na mali-mali ang batas at mali-mali ang English, kasama po yun sa pag-discharge niya ng functions niya sa House of Representatives as a lawmaker. Kasi lahat ng sinasabi niya are off record. Nandun yun, recorded yun sa journals ng House of Representatives. Pwede kang humingi ng transcript noon. Mababasa mo yung mga maling English niya roon. So, kasama po yun. Napakalaki ng latitude ng batas for criticism of public officials. Kasi pag sinisikil mo ang mga mamamayan na pumuna,
Diyan lalaganap ang mga abuso. Walang nagkokontrol. The bar of public opinion is always the last resort kasi ang mamamayan, ang lahat tayo collectively, tayo ang may sovereign power, tayo ang may kapangyarihan pagdating ng eleksyon. Oh, yan tayo ang may mga kapangyarihan pagdating ng eleksyon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kasama, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka agad, huwag ka magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!